Alright, ngayon naman, alamin naman natin ang updates mula mismo sa Naga City. Makakasama natin si Grace Rifama Simado ng Radyo ng Bayan. Grace, kamusta dyan? Yeah, alam nyo, maraming salamat. Kami dito ngayon sa Camarines Sur ay wala nang nakukuhang mapagkukunan ng mga updates. Kasi lahat ng mga registration dito ay rin kaming contact sa Manila. Wala rin kaming nakukuhang mga signal mula sa mga istasyon ng registrations dyan sa Manila. Ang aking may update sa inyo ngayon ay lahat ng taga Camarines Sur ngayon, lahat ng buong Bicolandia, ang lahat na hawak ngayon ay mga martilyo, ako, kagkag, itak, at sundang. Yan lahat. Ang lahat ng mga tao po dito ay nagsisipaglinisan, nagpuputol ng lahat ng mga kahoy na nakahambalang sa mga daan, sa mismong mga pinto. Ang mga poste ay nakatumba. At ang mga wires, ang kable ng mga kuryente, ng telepono at ng kung ano-ano pa ay nakahambalang po sa mga daanan. Yan ang aming senaryo dito. Wala kaming kuryente at ang aming mga cellphone ay malapit ng bumigay. Wala na po kaming, hindi na kami makaka-charge. Baka matagal-tagal kaming brownout dito sa Camarines Sur. In the meantime, ang lahat po ay talagang busy sa paglilinis. Hindi magkamayaw ang DPWH, ang mga electric pag-aayos ng mga poste, pagpuputol ng mga kable na nakahambalang. Pero okay naman. Kagabi mga bandang alas 7 hanggang alas 10 ang pinakamalakas na hangin dito sa Camarines Sur. Alam namin na ang bagyo ay nariyan ngayon sa Manila kaya wala po kaming makukuhang signal. Salamat na lang at meron pang nagsa-drive na energy ang aming mga battery na kahapon na hanggang hapon na may kuryente pa ay aming na-charge na pero ngayon pagasta na po ito kaya yan na muna ang aming maikaka-share sa inyo mula dito sa Radyo ng Bayan Naga. Para sa Telebisyon ng Bayan, Grace Rifama Simando. Alright, maraming salamat sa iyo, Grace Rifama Simando mula sa Radyo ng Bayan dyan sa Naga City.